Magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa Acrytex primer. Ang katanungan ng mga kapatid natin ay kung ano daw ba ang magandang i-primer sa skim coat. Alam niyo yung skim coat ay sikat na sikat yan mga kapatid. Pero ang payo ko lang, gumamit kayo ng skim coat na original. Ngayon, sasagutin natin yung katanungan nila na kung ano ba ang pwedeng ipang primer sa skim coat. Maraming klase ang primer. Merong product ng Boysen, Wellcoat, Davies. Halimbawa sa Boysen, Acrytex. Merong sa ibang brand, Liquid Tile. At hindi lang Acrytex o kaya solvent base ang pwede nating pang primer sa binatakan nating na skim coat. Pwede rin namang flat latex. Pwede rin indirect yung elastomeric. Sa mga pintor kasi kanya-kanyang diskarte yan. Depende pag nagtitipid yung may-ari. Pwede nating indirect mga yan. Ngayon, sagutin natin yung katanungan nila. At ipapaliwanag ko sa inyo. Ang Acrytex primer ay akmang-akmang ipahid sa skim coat. Pag halimbawa na masilyahan mo na ng skim coat, kailangan pag nagmasilya ka ng skim coat para makatipid ka, ipulido mo na yung pagmamasilya, tapos ipulido mo na rin yung pagliliha. Para hindi ka na doble-dobleng mag-ispat ng Acrytex primer. Kailangan kasi pag na-primeran mo na yan, ay susunod na doon ang kulay. Ang papel ng Acrytex primer sa skim coat, solvent base kasi yan, talagang matibay sa labas. Water resistant, matibay sa araw, sa ulan yung Acrytex primer. Kaya importante talaga ang Acrytex primer sa skim coat. Para gusto nyo lalong tumibay yung skim coat nyo, pahiran nyo ng Acrytex primer, yan ang payo ko sa inyo. Maraming klase ang Acrytex, maraming klaseng solvent based na pintura. Kanya-kanyang product yan sa Boysen, sa Wellcoat, meron din sa maraming klase ang solvent base. Kaya ang payo ko sa inyo, pag skim coat na ang ginamit nyo sa labas, Acrytex primer na ang gamitin nyo para lalong titigas. Kasi pagka original na skim coat ginamit nyo, halimbawa Bostik, same coat, Mondo, huwag kayong gagamit ng lokal. Pagka namasilyan nyo na, napatag nyo na, lihain nyo na. Ang nagiging problema lang kasi sa mga karanasan namin at sa mga nakikita ko, nagtutuklap. Kaya nagtutuklap yung, halimbawa, primeran mo ng Boysen na Acrytex, ay nagtutuklap pa rin. Mali na yung preparasyon mo. Huwag mong madaliin na i-primer yung skim coat. Kasi napakalikabok ang skim coat. Meron yan na naiiwan na alikabok. Halimbawa, pinagpagan mo lang ng walis tambo o kaya paintbrush. Meron pa rin naiiwan yan. Kaya kailangan doble-doblehin mo sa paglilinis. Mas maganda pa pagka tubigan mo, gamitan mo ng baby roller, pagulong mo para bumaba yung alikabok niya, para lalong matanggal yung alikabok. Kaya lang pag binasa mo, patuyin mong mabuti bago ka mag-Acrytex primer. Kasi pag basa yan, hindi kakapit yung Acrytex, maselan yan. Sa mga nagtatanong kasi sa comment section ko, napakaraming katanungan tungkol dyan. Pagkatapos mong ma-primeran ng Acrytex primer, halimbawa labas, pwede mo nang i-direct yung elastomeric. Isa rin sa mga tanong nila kung pwedeng magkapatong yung dalawa na yun. Skim coat to Acrytex primer to elastomeric. Pwede mo nang patungan niya ng elastomeric. Marami ding product ang elastomeric. Merong Titan, merong Rain or Shine. Basta tanongin nyo lang yung elastomeric paint na panglabas. Halimbawa na primeran na, pwede nang pahiran ng iba't ibang klase ng pang top coat, yung tinatawag nilang top coat. Kasi yung elastomeric, tinatawag na rin na top coat yung pang final. Pwede mo rin gamitan ng semi-gloss latex o gloss latex. Pwede mo na rin i-direct yan pag naka-primer na. Kaya ang lagi kong dinidiin sa inyo na pakaingatan ninyo yung alikabok. Tapos pag nag-primer na kayo ng skim coat, tapos nagkulay kayo ay meron pa ring depekto, pag nagmasilya ulit kayo, pag nagrevisa kayo, huwag na kayong gagamit ng skim coat. Yun ang payo ko sa inyo. Gagamit na kayo ng ibang masilya, halimbawa yung ready mix. Pwede ring Acrytex cast ang pangrevisa nyo. Paglabas,
Kasi yung elastomeric o kaya gloss latex, pag naipahid mo na yan, hindi nakakapit yung, halimbawa susunod na yung revisa mo, may nakita kang depekto. Hindi mo na pwedeng pang-revisa yung skim coat. Isa rin sa mga katanungan nila ito. Dapat ang pang-revisa mong masilya doon ay Acrytex Cast. Ngayon, pagka naispatan mo ng masilya yon, pwede rin i-direct yung elastomeric. Pero pagdating sa gloss latex, hindi pwedeng i-direct. Kailangan magpa-primer ka ulit. Magpa-primer ka ng Acrytex. Halimbawa, naispatan mo ng masilya, ispatan mo yun ng Acrytex primer, saka ka mag-ispat ulit ng elastomeric paint. Kasi pagka i-direct mo yung halimbawa gloss latex, ay nakikita pa rin na aninag yung kasi sinisip-sip niya lang yung sinisip-sip niya lang yung gloss latex o kaya semi-gloss latex. Pero pagka elastomeric yan, kahit i-direct mo yan, hindi mo na aninag, hindi siya basta nasisip-sip ng masilya. Kasi ang elastomeric, yan ay parang self-priming kasi yan, elastomeric paint. Ang maganda ang isa sa mga magagandang elastomeric paint ay Rain or Shine. Tapos Titan elastomeric, kakaroon ng problema. Dapat sa preparasyon, halimbawa sa masilya, lagi kong inuulit ito. Bago nyo masilya ng skim coat, brushin yung mabuti yung wool. Lalong-lalo na pag matagal na yung wool. Kahit wrap yan, pagka matagal na stock yan, matagal lang na palitadaan yan, meron at merong mga dumi yan. Maselan kasi ang skim coat pagka napatungan yan ng maalikabok, pagka minasilyan mo na maalikabok, madumi. May time na nagcrack-crack talaga yan. Tapos ang disadvantage lang kasi ng skim coat, pag masyado ng makapal, pag nag-crack yan, isinasama niya yung katabi niya. Imbis na crack lang na ganon, pati katabi niya nag-crack ng malaki pag makapal ang masilya mo. Kaya sa mga nagtatanong tungkol sa skim coat at Acrytex primer, kombinasyon talaga yan, lalong titibay ang skim coat mo pag na Acrytex primer mo. Basta paglabas, Acrytex primer ang gamitin, huwag kayong gagamit ng flat latex. Pwede kayong gumamit ng flat latex sa loob. Sa interior, pwede kayong mag flat latex. Pero sa labas, gamitan nyo na ng pinakamagandang primer. Kaya sa mga tanong nila tungkol sa skim coat at Acrytex primer, ito na ang sagot sa mga katanungan nyo. Pwede mga kapatid. Kasi napakaraming nagtatanong sa comment section ko kung pwede, ano bang pwedeng pang primer, ano bang matibay na pang primer sa skim coat. Kaya ang payo ko, Acrytex primer sa labas. Pero sa loob ng bahay, pwede kayong mag flat latex. Pero pag gusto nyo mag Acrytex sa loob ng bahay, pwede rin mag Acrytex primer, mas matibay. Kasi yung ginagamit naman talaga namin, Acrytex primer. Thank you for watching mga kapatid. Sana ay nakapagbigay ako ng konting tips na hindi ko lahat na ipapaliwanag at hindi ko nare-replyan sa mga nagtatanong. Panoorin nyo lang yung video ito. Sana ay nakatulong sa inyo ng marami. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat.